Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Bagyong Quiapo at pinalalakas na habagat nagpabaha sa maraming lugar. Lalo pang lumakas habang papalapit sa extreme northern Luzon. Bureau of Internal Revenue naghain ng tax evasion case laban sa SunWest Corporation ni dating Congressman Zaldico. Mga produktong ini-export ng Pilipinas sa Amerika pinatawan ng dagdag na 12.5% na taripa. Isa, patay. 3 government employee, sugatan. Matapos ba aksidente ang sinasakyang van sa Negros Oriental. Sa MBC TV Sports, mga makakalaban ng Alas Pilipinas sa Asian Games, alamin, PH U23 football teams may katapat na rin. At sa Showbiz Pattern, SB19, ilalabas ang new single na Lawless ngayong Hulyo. P-Pop Kings, kabilang sa performers para sa K-Pop World Festival sa Texas. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Dahil sa walang tigil na ulan dulot ng habagat na pinalalakas ng Bagyong Quiapo, binaha ang maraming lugar sa bansa. Sa Mindanao, rumagasa ang baha sa ilang mga bayan kung saan isang bahay ang natangay. Ang mga detalye babalita ni Dustin Bayog. Lumakas pa bilang tropical storm ang Bagyong Quiapo ngayong araw. Sa paglapit ito sa kalupaan ng Hilagang Luzon, ay ramdam ng epekto nito sa mga lalawigan, kabilang na ang Visayas at Mindanao, dahil na rin sa pinalalakas nitong southwest monsoon o habagat. Katunayan noong July 22 sa Cebu City, namuo ang isang ipo-ipo dahil sa masamang panahon kung saan kita rin na makakapal na kaulapan. Nagdulot ang pagbaha at pagragasan ng mga ilog ang habagat kagabi sa ilang mga probinsya. Na-stranded ang mga estudyante at guro sa Ludin Logan IP School Extension sa Sitio Dabo sa Maasim, Sarangani kahapon matapos sila maabutan ng pagragasan ng baha mula umano sa umapa ng Sigel River. Tulong ang kanilang hiling para makalipas mula sa mga apektadong lugar. Umagos din na malakas na baha sa General Santos City kahapon sa Puting Bato Bridge sa Barangay Kalumpang dahil sa habagat. Isinara naman muna sa Pumasla Bridge sa Sarangani para sa masasakyan at inabusuan ng mga residente na huwag muna tumawid sa mga binahang kalsada. Hindi rin pinatawad ang bahang isang bahay sa Purok Riverside sa Barangay Poblasyon Saglan, Sarangani na tangayin na rumaragas ang baha. Kita rin ang pagragasan ng baha sa isang riverside sa Barangay Labangal, General Santos City, bunsod na walang tigil na pagulan kahapon. Nakaranas din ng pagbaha ilang bahay sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur at ibang probinsya sa Visayas. Dito naman sa Maynila isinuong ng maraming sasakyan kagabi ang naranasang baha dulot ng mga pag-ulan. Habang kita rin sa video ang pagtulong ng mga residente sa mga motorsiklo na tila tumirik na dahil sa taas ng baha. Agad naman nag-deploy kagabi ng maintenance team ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilang kalsada ng Maynila para sa paglilinis sa mga drainage system para sa mabilis na paghupa ng baha. Paalala nito sa publiko, maging responsable sa pagtatapon ng mga basura upang maiwasan na mabilis sa pagbara sa mga estero o drainage. Samantala ayon sa Pag-asa, inaasama mamayang hapon ay mas lalapit ang Bagyong Quiapo sa kalupaan, lalo na sa bahagi ng Cagayan. Magla-landfall man ito o hindi, ay parang epekto ng ulan na mararanasan sa mga malalapit na lugar bago ito nasa lalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR bukas ng umaga. Pero paalala ng Weather Bureau, kahit makalabas na ito, ay asahan pa rin ang epekto nito sa Luzon. Gayon din ang posible paghatak din ito sa habagat. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bardon, DZRH-TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Pilipinas, para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, patuloy na kumikilos ang Bagyong Quiapo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa latest track ng Pag-asa, huli itong namataan sa layong 135 kilometro silangan ng Apari, Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin na 75 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugsong aabot sa 70 kilometro bawat oras habang kumikilos sa bilis na 30 kilometro bawat oras pakanluran. Malaking bahagi na ng bagyo ang nagdudulot ng malalakas na pag-ulan ngayon sa Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. Nakataas na ang signal number 2 sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, northern portion ng Apayao at sa northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Apayao, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte at Ilocos Sur, La Union at ilang bahagi ng Aurora. Pinalalakas ng bagyo ang habagat na pagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa, kabilang nasa Metro Manila na tatagal hanggang ngayong weekend. Samantala sa latest track din ng Pag-asa, inaasahang mamayang hapon ay lalapit ito sa mainland Cagayan at Babuyan Islands kung saan posible itong maglandfall. Inaasahan naman bukas ng umaga ilalabas na ito ng PAR, ngunit mananatiling ang pag-ulan dahil sa pinalakas na epekto ng habagat. Pinag-iingat po ngayon ang lahat, lalo na mga nabanggit na lugar sa mataas na tsansa ng pagbaha at landslide, gayon din ang malalakas na hampas ng alon sa mga baybaying lugar. Kinasuhan ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang SunWest Corporation na pagmamay-ari ni dating Congressman Zaldico. Ayon sa BIR, nagkakahalaga ng halos 23 bilyong pisong buwis ang hindi nabayaran na siyang pinakamalaking halagang naitala ngayong taon. Ang buong detalye tinutukan ni Tina Nolasco. Formal nang naihain ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Department of Justice o DOJ ngayong araw ang 22.71 billion pesos tax evasion case laban sa Sunwest Construction and Development Corporation, ang kumpanya ni dating Congressman Zaldico. Sa investigasyon ng BIR, sadyang idineklarang mas mababa ng kumpanya ang kanilang kita at nagdeklara ng mga hindi napatunayang gastusin at creditable withholding tax credit sa kanilang income tax return o ITRs mula taong 2019 hanggang 2024. Dahil dito, sinampahan ng korporasyon at ang ilang mga opisyal nito ng paglabag sa Section 254 at 255 ng National Internal Revenue Code of 1997 sa ilalim ng Run After Tax Evader o RATE program. Kasama sa inireklamo ang Pangulo ng kumpanya na si Aderma Angel Alcazar at Treasurer na si Cesar Buenaventura. Para sa MBC TV Network News, ito si RH9 Tina Nolasco ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sasalubungin ng mas mataas na taripa ang karamihan sa mga Philippine export products sa Estados Unidos simula Hulyo 24. Kabilang ang Pilipinas sa papatawa ng Amerika ng karagdagang 12.5% na taripa sa Southeast Asia, kasama ang Singapore, Thailand at Vietnam. Ayon sa US Trade Representative, bunsod ito ng pagkakabigong mahigpit na ipatupad ang pagbabawal sa mga inaangkat na produktong gawa sa sapilitang pagtatrabaho o tinatawag na forced labor. Ipapataw ang karagdagang buwis sa ibabaw ng mga umiiral ng taripa maliban sa ilang exempted na produkto tulad ng ilang semiconductors, pharmaceuticals, civil aircraft parts at iba pang nakasaad sa kautusan. Noong nakaraang taon, nananatiling pinakamalaking export market ng Pilipinas ang US na umabot sa halos 13.4 billion US dollars o halos 16% ng kabuuang merchandise exports ng bansa. Sumugod ang nasa 100 rallyista sa bahagi ng CCP Complex sa Pasay City, kasabayan ng ika-59 na ASEAN Foreign Ministers Meeting kung saan inaasahang dadalo ang Foreign Minister ng China. Sa pangunguna ng Filipinos Do Not Yield Movement, ikinasa ang lighting rally bilang pagkondena sa agresyon, panghaharas at pambubuli ng Beijing sa West Philippine Sea. Pinalagan din nila ang panibago na
rasistang pag-atake ng China sa mga Pilipinong partikular ang paglalarawan sa atin bilang mga unggoy. Ayon sa tagapagsalita ng grupo na si Giselle Albano, dapat mag-public apology ang China at alisin ang AI-generated video na inilalathala ng China Daily. At humingi po ng public apology sa buong Pilipino. Hindi tayo unggoy. Hindi kami unggoy. Hindi kami unggoy. Hindi kami unggoy. Hindi kami unggoy. Nagbabala ang Philippine National Police o PNP sa mga maaaring sumama sa ikakasang kilos protesta sa araw ng SONA 2026 sa Lunes na huyan para manggulo. Paalala ito para sa mga SONA rally organizer na ingatan ang kanilang hanay mula sa anumang posibleng karahasan. Ang balitang yan tinutukan ni Edniel Parosa. Nanawagan sa Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga organizer ng rally na protektahan ang kanilang hanay mula sa mga maaring manggulo sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala man direktang sinabing banta, binigyang din ni Nartates na walang matinong rally organizer ang papayag na maipit sa sakitan ang kanilang sariling miyembro. Ginawa ng Top Cop ang pahayag kasunod ng kumpirmasyon ng PNP na may 3 ng grupo ang nabigyan ng permit upang mag-program sa Commonwealth Avenue sa Hulyo 27. Hindi pa kasama rito ang iba pang mga ina-assess ng Quezon City Government, pati na rin ang pasasalamat event na Iglesia ni Cristo na maaaring dagsay ng mga galing sa labas ng Metro Manila. So we do not have the exact details pa sa kanilang gagawing anniversary celebration. So we would like to find out, of course, for the proper preparation. But as the preparation, we all have contingency plans whenever they will decide to hold their anniversary celebration. Tatapatan nito na higit sa 21,000 pulis at traffic management personnel mula sa Metropolitan Manila Development Authority. Mamayang alas 5 ng hapon, itataas na ng NCRPO ang full alert status para sa seguridad at talumpati ng Presidente sa araw ng Lunes. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilabas na ang opisyal na draw sa ilang laro sa 2016 Asian Games. Silipin natin ang mga makatatapat ng Alas Pilipinas at National Football Team sa group stage. Sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Nakilala na ng Alas Pilipinas men's at women's volleyball teams ang kanilang mga makakalaban sa group stage ng Asian Games matapos isagawa ang official draw para sa continental na palaro. Napunta ang Alas Pilipinas men's sa grupo ng malalakas na teams kasama ang Chinese Taipei, Korea at host na China, habang target nitong higitan ng 13th place na nakuha sa 2022 edisyon. Samantala, babalik ang Alas Pilipinas Women sa Asian Games sa kauna-unahang pagkakataon mula noong 2018 kung saan nagtapos sila sa ika-8 pwesto. Makakasabay ng Pilipinas sa group stage ng China at Kazakhstan. Samantala, nakilala na rin ang makakaharap ng Philippine Under-23 men's football team sa Asian Games. Napunta ang Pilipinas sa grupo kasama ang Uzbekistan, Vietnam at Kuwait. Sa women's division, makakatunggali naman ng Pilipinas ang China, Hong Kong at Uzbekistan. Ito na ang marka ng kauna-unahang pagbabalik ng men's football team sa Asian Games mula noong 1974, habang unang sasabak muli ang women's team mula pa noong 1990. Gaganapin ang Asian Games mula September 19 hanggang October 4. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Hiling ni VP Sara Duterte na ipabayad sa Senado ang catering ng depensa, pinalagan ng ilang mambabatas. At sa showbiz spotted K-pop group na AHOF, all set na sa kanilang Manila concert. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Nabisto sa Iloilo City ang iligal na pagawaan ng mantika at ilang sausawan o pampalasa gaya ho ng toyo at suka, kung saan naabot sa halos 1 milyong piso ang kabuang halaga. Ang mga detalye ihahatid ni Jocelyn Make. Arestadong 44 anyos na negosyante matapos madiskubre na iligal na gumagawa at nagbebenta ng mantika, toyo at suka sa Barangay Bundolan, San Dionisio. Sa bisa ng search warrant dahil sa paglabag sa Food and Drug Administration Act of 2009, nasamsam ng Regional Special Operations Group Regional Intelligence Division 6, 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, personnel ng San Dionisio Municipal Police Station at Food and Drug Administration Regulatory Enforcement Unit Visayas Cluster, nasamsam sa bahay ng arestado ang mga raw materials at iba pang manufacturing equipment na ginagamit sa paggawa ng mantika, toyo at suka. Ang mga nakumpiska ay ang 240 na container ng unbranded cooking oil, 67 na container ng unbranded vinegar, 12 container ng unbranded soy sauce, manufacturing equipment, food grade raw materials, packaging container at iba pang produkto. Nadiskubre na walang license to operate at certificate of product registration mula sa Food and Drug Administration ng mga nasabing produkto. Ayon kay PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang matagumpay na operasyon nagpapakita na mahalaga ang koordinasyon ng law enforcement at regulatory agencies sa pagprotekta ng mga consumers at pagpaigting ng public health standards. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Labag umano sa batas ang nais ni Vice President Sara Duterte na sagutin ng Senado ang pagkain ng kanyang defense team at mga staff. Ayon yan kay Senator Ping Lacson. Git naman ni Representative Terry Ridon ng House Prosecution, may kanya-kanyang budget ang bawat panig para sa paglahok ng impeachment proceedings. Ang kanilang mga paliwanag ihahatid ni Raymond Dadpaas at Milky Rigunan. Hindi magugutom ang mga miyembro ng defense team kapag sila ay nasa Senado para sa impeachment trial. Ito binigyang katiyakan ni Senator Panfilo Ping Lacson bilang chairman ng Senate Committee on Accounts kasunod ng kahilingan ni Vice President Sara Duterte na magdala ng sariling caterer at Senado ang magbabayad. Ayon kay Lacson, labag sa Republic Act No. 12009 o ang New Government Procurement Act ang gustong mangyari ng pangalawang Pangulo dahil may sarili ng accredited caterer ang Senado na napili sa pagitan ng competitive bidding at silang magpapakain sa prosecution, defense at lahat ng mga staff na may kinalaman sa impeachment. Nakasaad sa sulat ni VP Sara na ang lahat ng food at beverage para sa defense team, support staff at mga testigo ay dapat na sourced, prepared and served exclusively by the OVP's accredited caterer. At hiniling na ang Senado ang magbabayad ng reasonable cost of food and beverage and catering services for the defense team, support staff and witnesses. Sabi ni Lacson, sa ngayon ay meron pang 22.6 million na hindi nagagastos para sa 2025 budget para sa impeachment trial. Gagamitin ito upang matustusan ang pagkain ng mga nagsasagawa ng opisyal na tungkulin kaugnay ng impeachment trial, kabilang ang prosecution at defense teams. Nauna nang kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na tinanggihan ng liderato ng Senado ang kahilingan ng OVP dahil sa kakapusan ng pondo. Samantalang sabi ni Senador Erwin Tulfo ay malalabag ang rules ng Commission on Audit kapag Senado ang gumastos sa sariling catering ni VP Sara Duterte. Sa pagtaya ay aabutin hanggang buwan ng Disyembre ang impeachment trial dahil nakasyam pa lamang na trial days mula sa 62 days na kahilingan ng prosecution at 30 days sa panig ng depensa para sa total na 92 trial days. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May sari-sariling institutional budgets ang defense and prosecution panels sa paglahok sa impeachment proceedings. Ang kay House Prosecutor Terry Ridon, chair ng House Committee on Public Accounts, ang request ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court ay posibleng maging dahilan ng procurement complaint. Sabi ni Ridon, tila hindi request kundi demand mula kay VP Sara na sarili lang caterer pero ang tagabayad ay ang
ng Senado. Paliwanag ni Ridon, hindi obligasyon ng Senado na balikatin ang ganito mga gastusin kahit sino man, lalo na sa panig ng depensa o prosekusyon. Dagdag pa ni Ridon, may sariling mga opisina ang defense at prosecution. Anya ang defense, meron silang OVP general budget, habang ang prosecution naman ay meron din na General House budget para sa paglalatag ng impeachment trial na ito. Anya, makabubuti ang Senado na tumatay yung impeachment court ang sumagot at maghayag ng kanilang posisyon sa request o demand ng Vice Presidente. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang trivia naman tayo, matapos umulan, karaniwan na nating nakikita sa kalangitan ang pagsusulpot ng isang malaki at makulay na arko. Yan ang rainbow o bahaghari na madalas simbolo daw ng pag-asa, pero saan nga ba ito galing? Alamin natin paano nga ba nabubuo ang isang rainbow. Ang rainbow o bahaghari ay binubuo ng 7 iba't ibang kulay. Ang red, orange, yellow, green, blue, indigo at violet o mas kilala sa Roy G. Biv. Isa itong meteorological phenomenon at optical illusion. Karaniwan itong lumilitaw matapos ang pag-ulan dahil para ito ay mabuo, kinakailangan ng parehong liwanag mula sa araw at patak ng tubig sa hangin, ulan o mist. Kapag ang sikat ng araw na kulay puti ay tumama sa droplet ng tubig, babagal ito at babaluktot. Ito ang tinatawag na refraction. Matapos yan, ang liwanag ay nahati sa maraming kulay o spectrum of colors at naghihiwalay sa loob ng patak. Magre-reflect ang mga kulay na yan sa loob ng droplet at muling babaluktot ang mga kulay sa paglabas nito. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nakikita nating kulay ng bahaghari. Fun fact, alam nyo ba na buong bilog talaga ang rainbow? Kalahati lang nakikita natin kapag tayo ay nasa lupa. Pero kapag tayo ay nasa eroplano o mas mataas na lugar, ay buo natin itong masisilayan. Wala rin itong tiyak na simula o dulo. Mayroon lang na optical illusion, depende kung saan tayo nakapwesto. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Nagliyab ang isang SUV na ginagamit pang Transport Network Vehicle Service o TNVS sa bahagi ng MacArthur Bridge sa Maynila kaninang alas 4 ng madaling araw. Sa panayam ng DZRH kay Denver Corpus, ang may-ari at driver ng sasakyan, may sakay siyang isang pasahero at patungo sana sa Rizal Avenue nang biglang may naamoy na usok. Ilang sandali pa ay sumiklab na ang apoy sa bahagi ng makina kaya agad silang lumabas ng sasakyan. Kapwa naman ligtas ang driver at ang kanyang pasahero at walang naitalang sugatan sa insidente. Mabilis namang rumesponde ang Bureau of Fire Protection, katuwang ang Quiapo Fire Volunteer Brigade at tuluyang naapula ang sunog bandang alas 5 ng madaling araw. Make some noise, Fohas. All set na ang global K-pop group na AHOF para sa kanilang first Spark Concert Tour sa Pilipinas. At swak nga sa kanilang pagbabalik ang 9-member boy group. Tampok din sa newest campaign ng isang local health and wellness brand. Narito ang report ni Showbiz Angel. Just in time, bago ang 2-day concert ng global K-pop group na AHOF this weekend sa Mall of Asia Arena, bida ang grupo sa newest campaign ng I Am Worldwide. I am AHOF. I am next. I am worldwide. I am Chocobari! At sa pagkakataong ito, para naman sa I Am Amazing Choco Barley. Para nga sa pamunuan ng naturang health and wellness brand, suwak ang youthful energy at global appeal ng grupo sa kanilang nutritious drink na combination ng chocolate flavor at puno ng health benefits mula naman sa pure organic barley. Una nga rito, ipinakilala ang grupo bilang youth ambassadors ng I Am Amazing Organic Barley Gummies. Nitong Hulyo, ipinagdiwang ng 9-member boy group na AHOF o all-time Hall of Famer ang kanilang first anniversary. Nabuo sila sa ilalim ng survival reality show na Universe League kung saan kabilang sa grupo ang nag-iisang Pinoy artist na si JL Gaspar. Para sa MBC TV Network News Morning Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Abangan sa aming pagbabalik, senior citizen patay sa pamamaril sa Orion, Bataan. At sa MBC TV Sports, Victor Wembanyama nasa cover ng NBA 2K27. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinasinungalingan ng Department of Foreign Affairs o DFA na hindi naglagay ng mga barrier net ang Philippine Navy sa Ayungin Shoal na siyang naging dahilan umano sa engkwentro sa pagitan ng Chinese Coast Guard. Ayon sa DFA, wala silang nilabag na provisional understanding at tanging resupply mission ang kanilang ginawa sa lugar. Magbabalita si Karen Oyong. Iginiit ng Pilipinas na walang paglabag sa provisional understanding sa pagitan ng bansa at ng China ang isinagawang resupply missions o RORE sa Ayungin Shoal matapos ang marahas na engkwentro sa pagitan ng China Coast Guard personnel at Philippine Navy personnel noong July 20, 2026. Ito ang pahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA sa sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuan, na matapos nitong sabihin na naglalagay umano ng mga barrier nets o harang ang tropa ng Pilipinas o some kind of construction work sa BRP Sierra Madre, isang World War II era na barkong pandigma na sinadyang ibinahura ng bansa upang magsilbing outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ito umano ang nag-udyok sa China Coast Guard personnel na lapitan ng BRP Sierra Madre na nauwi naman sa marahas na engkwentro na ikinasugat ng isang Philippine Navy personnel at pinsala sa rubber boat na sinasakyan ng tropa ng Pilipinas. Ayon sa DFA, sa ilalim ng provisional understanding, hindi kailangang humingi ng permiso ang Pilipinas na magsagawa ng RORE missions o pinapayagan ng boarding at inspeksyon ng Philippine vessels. At higit sa lahat, hindi nito isinusuko ang soberanya, karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas sa mga karagatan na sakop ng ating teritoryo. Ang provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China ay napagkasunduan noong 2024 na ang layunin ay ang pag-facilitate ng paghahatid ng pagkain, gamot, fuel at iba pang basic supplies para sa mga tropa ng Pilipinas na nasa BRP Sierra Madre. Banggit ng DFA, patuloy pa rin magsasagawa ng rotation at resupply mission ng Pilipinas kasama ng tinatawag na normal shipboard activities sa BRP Sierra Madre bilang routine government function sa loob ng jurisdiksyon ng Pilipinas at bilang pagtugon sa soberanya at karapatan ng bansa sa ilalim ng international law, partikular na ang UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Kasabay ng naturang marahas na insidente noong Lunes, ang pagdalo naman ni Chinese Foreign Minister na si Wang Yi sa ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Pasay City at pinaniniwala ang napag-usapan ang naturang issue kasama si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro. Bagamat sa press conference kagabi, sinabi ng kalihim na mas nag-focus ang talakayan sa Code of Conduct on the South China Sea o COC na nais nilang maplansya bago matapos ang taon. Para sa MBC TV Network News, ako si RH4 Karen Oyong ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa ang patay habang 3 government employee ang sugatan matapos maaksidente ang sinasakyang van sa Negros Oriental. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isa ang patay habang 3 ang sugatan matapos nawala ng preno ang isang utility van ng Pag-ibig Fund na bumangga sa kahoy sa Sitio Palao, Barangay Malusaw, lungsod ng Gihulngan, Negros Oriental. Ang biktima kinilala na si alias Chude, 40 anyos, Assistant Department Manager ng Pag-ibig Ayala Branch sa Cebu, residente ng Talisay,
Talisay City, Cebu. Ayon kay Lieutenant Colonel Joem Malong, spokesperson ng Police Regional Office, Negros Island Region, ang mga sugatan na nasa ospital, isang 59 anyos driver, residente ng Talisay City, Cebu, at driver ng Pag-ibig Ayala Branch, at isang 32 anyos na lalaki, residente ng Barangay Bandinggil, Dumaguete City. Sales and Customer Support Assistance ng Pag-ibig Fund, Dumaguete Branch, at ang 28 anyos na babae, residente ng Sitio o ng San Roque, Cebu City, empleyado din ng Pag-ibig Ayala Branch, Cebu. Mula sa ang mga ito sa Gihulngan Heights sa Sitio Palau, at patungong proper ng lungsod nang mawala ng preno ang kanilang sinasakyang vehikulo. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dead on arrival ng isugod sa St. Michael Hospital sa bayan ng Orion ang isang senior citizen na kapatid umano ng isang doktor nang pagbabarilin ito ng di kilalang suspect sa tapat ng isang convenience store sa kaba ng National Road sa Barangay Santo Domingo, Orion, Batan, alas 6:40 kaninang umaga. Batay sa initial report ng PNP, lula ng kanyang single motor ang biktima at angkas naman nito sa motorsiklo ang kanyang asawa nang dikitan ito ng isang Toyota Vios at pagbabarilin ng mga sakay ng nasabing kotse. Ligtas namang iniulat ang asawa ng biktima. Matapos isagawa ang krimen, agad na tumakas ang mga sospek na ngayon ay tinutugis na ng mga otoridad. Ang pangyayari ng pamamaril ay nakuna ng CCTV at naplakahan ang kotse na ginamit sa pagtakas. Inaalam pa ngayon ang motibo sa pamamaril at sino ang mga sospek sa nasabing krimen sa pamamaril sa biktima na nakilalang si Michael Baluyot. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa nagpapatuloy na mas pinaigting na opensiba ng 38 IB ng 601st Brigade laban sa mga armadong grupo sa Maguindanao del Sur, dalawang high-powered firearms ang napasakamay ng government forces sa engkwentro kontra miyembro ng Dawla Islamiyah Hasan Group. Ayon sa 601st Brigade, nagsanib pwersa na ang Dawla Islamiyah Hasan Group, BIFF at Panenikelan Group na itinuturong responsable umano sa serye ng pagpapasabog, panghaharas at pananambang sa kapulisan at kasundaluhan sa iba't ibang panig sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Nitong Huwebes ng umaga, July 23, 2026, nakaengkwentro ng tropa ni 38 IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Erwin Filonco ang nasabing nagsanib pwersang armed group sa bahagi ng barangay Inaladan, Sharif Saidona Mustafa at nagkabarilan bago umatras ng armed group at naiwanan ng ilang tauhan nito ang isang Garand rifle at isang M16 rifle at mga bala. Sa pahayag mula kay 601st Brigade Commander Brigadier General Edgar Catu, hindi umano sila titigil hanggat hindi tuluyang nawawakasan ng banta ng terorismo sa kanilang area of concern. Pinapurihan naman ni 6ID Commander Major General Jose Vladimir Cagara ang katapangan ng mga sundalo ng Joint Task Force Central sa layuning mapuksa ang mga armadong grupo sa bahaging ito ng Central Mindanao Autonomous Region. Para sa MBC TV Network News, Central Mindanao, RH19, June Dumakutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nanawagan si Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO Secretary Mel Sinel Sarmiento ng pagkakaisa ng Samar Island at palakasin ang ekonomiya. Ang pahayag ng opisyal, bahagi ng aktibidad ng SIPAD o Samar Island Partnership for Peace and Development na ginanap kahapon dito sa lalawigan ng Northern Samar kung saan pinamumunuan ito ng 3 bishop o obispo ng Samar. Tinalakay sa nasabing aktibidad ang kasalukuyang sitwasyon ng Samar na kilala bilang pugad ng New People's Army. Bagamat kukunti na lamang ang NPA sa Samar, iminungkahi na patuloy na palakasin ang pagbibigay serbisyo ng matigil ng insurgency at magkaroon na ng lasting peace. Si Secretary Sarmiento ang
guest speaker kahapon at kanyang tinalakay ang kahalagahan ng peace at pagkakaisa para sa isang development. Aniya, tanging development, ekonomiya at pagkakaisa ang solusyon. Nagpaabot ng pagpapasalamat ng opisyal sa 3 bishop o bispo ng Samar na nagkaroon ng inisyatibo upang matalakay ang pagbibigay prioridad sa Samar Island. Naging sentro ng pagpupulong kahapon sa aktibidad ang peace initiatives sa Samar Island. Kaugnay nito naniniwala si Secretary Sarmiento na panahon ng itigil ang pamumulitika, ang awayan, aniya hindi itong solusyon sa iniindang gutom ng mga mahihirap. Walang conflict. I salute our bishops, I salute CIPAT for taking the initiative, I salute all our local officials, I salute our security cluster, I salute all the stakeholders. Please read Article 2 of the Constitution, Section 9. The most important thing for us to do, as prescribed in the Constitution, Article 2, Section 9, is to free the people from poverty. Salamat. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kustodiya ngayon ng Anda Police Station ng isang 54 anyos na lalaki may asawa magsasaka na tubong Benito Sulubin Isabela na kasalukuyang naninirahan sa bayan ng Anda matapos itong masakote sa kanyang pinagtataguan. Batay sa ulat ni Anda, Chief of Police Major Regine Cabico na aresto ng kanyang mga tauhan sa tracker team ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court First Judicial Region, Trans 54 Alaminos City, Pangasinan na may petsang December 20, 2012 para sa kasong rape in relation to Republic Act 7610 with criminal case number 6025-A with no bail bond recommended. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng ANDA PNP ang akusado at pag naglabas ng commitment order ang husgado, ililipat ng suspect sa BGNP. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH32 na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bumisita sa Santo Niño Speed Center ang Regional Director ng National Bureau of Investigation NBI sa Eastern Visayas na si Atty. Jeremy Lutok upang suriin at higit pang mapalakas ang seguridad sa paaralan. Layunin ng pagbisita na matiyak ang ligtas at maayos na kapaligiran para sa mga mag-aaral, guro at mga kawani ng paaralan. Mainit na sinalubong si Atty. Lutok ni School Principal Lorena Bonifacio kasamang mga guro at miyembro ng faculty ng Santo Niño Speed Center. Sa kanyang minsay, binigyan din ni Lutok ang kalagaan ng patuloy na pagtutulungan ng mga paaralan at mga ahensya ng pamahalaan sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga bata at ng buong komunidad ng paaralan. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng Santo Niño Speed Center sa suporta at gabay ng NBI at sinasabing malaking tulong ang mga hakbang na ito sa pagpapatibay ng seguridad at kapakanan ng lahat sa loob ng paaralan. Nabatid noong nakaraang Miyerkules may banta sa naturang paaralan na isang 12 anyos na estudyante ang sospek sa pagbanta na mamamaril sa loob ng eskwelahan. Ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa MBC Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TikTok gone wrong? Maaari nang maharap sa batas ang mga TikTok users na nangahamak at ginagawang katatawanan sa kanilang content ang mga taong may kapansanan o persons with disabilities o PWD sa pamamagitan ng isang bagong reporting system. Kung paano ito gamitin, panoorin sa report ni Rovic Manuel. Nag-viral kamakailan ng isang trend sa social media app na TikTok ang tinatawag na One Wish Willow. Hango ito mula sa horror thriller movie na Obsession kung saan ang karakter sa palabas ay humiling dito ng kahit anong gusto nila at magkakatotoo. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. Ang ilan sa mga TikTok users ay ginaya ito at ginawang trend. Tampok ang mga pampagood vibes na parody hango sa totoong buhay na lubos namang kinaliwan ng marami. Pero kung may mga nakatutuwang content, ay meron ding tila sumobra at nakakabastos na para sa ilan. I want to be a special. Ilang TikTok users kasi ang ginawang katatawanan ng paghiling na maging special sa pamamagitan ng paggaya sa mga kilos tulad ng twitching, paralysis o hirap sa pagsasalita na nararanasan ng mga taong may kapansanan.
Agad itong humakot ng samot-saring reaksyon mula sa netizens na ikinaalarma ang ganitong paggawa ng content. Kinundan na rin ito ng National Council on Disability Affairs o NCDA kung saan nagpapakita umano ang ganitong content ng malinaw na paglabag sa Magna Carta for Persons with Disabilities o RA number 7277. Dahil dito nagkaroon na ng bagong reporting system para dito, katuwang ang TikTok kung saan maaaring pindutin na ang hate speech o bullying and harassment button para agad na sumailalim sa review ang mga inirereklamong video. Layunin nitong mabilisang maalis ang naturang content, iba ng mga lumalabag na accounts at sampahan ng kaso ang mapapatunayang nagkasala sa batas. Giit ng NCDA, hindi dapat ginagawang katatawanan ang mga taong may kapansanan at dapat maging responsable sa paggamit ng ating freedom of expression. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, ipinakilala na bilang bagong cover athlete ng ilalabas na NBA 2K27 ang San Antonio Spurs star na si Victor Wembanyama. Narito ang report ni Matchpoint, Millie Borja. Bibida bilang cover athlete ng NBA 2K27 ang San Antonio Spurs star na si Victor Wembanyama. Napili ang 7'4" French star matapos pangunahan ng Spurs sa pagpasok sa 2026 NBA Finals kung saan natalo sila sa New York Knicks sa 5 laro. Sa kanyang ikatlong NBA season, nagtala si Wembanyama ng average na 25 points, 11.5 rebounds at league best na 3.1 blocks bawat laro. Siya na ang pinakabagong NBA superstar na naging mukha ng sikat na basketball video game franchise. Magugunit ang kabilang sa mga naging cover athletes ng NBA 2K ang mga alamat ng liga tulad ni Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Shaquille O'Neal, Kevin Durant, Allen Iverson, Carmelo Anthony at Jason Tatum. Sa edad na 22, si Wembanyama ang ikatlong manlalaro ng San Antonio Spurs na naging cover athlete ng NBA 2K, kasunod ni na Tony Parker para sa French version ng NBA 2K16 at Pau Gasol para sa Spanish version ng NBA 2K17. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Attention 18! Bago matapos ang buwan, may ilalabas na new single ang SB19. At Marjo at tambalang Marvin Agustin at Julina Magdangal, may reunion project nga ba? Narito ang report ni Showbiz Angel. Matapos ang pagsibol, pagtatag, simula at wakas, Lawless ang unang single sa bagong era ng P-Pop Kings SB19. Batay nga sa anunsyo ng Mahalima sa huling araw ng buwan, July 31, nakatakdang ilabas ang new single, sakto pagkatapos ng kanilang much-awaited performance sa Lollapalooza sa Amerika. Hashtag booked and busy nga ang Gento Hitmakers dahil next month sa Summer Sonic naman sa Japan magpapasiklab ang grupo. Habang sa Oktubre, sa San Antonio, Texas naman magpe-perform ang SB19 para sa K-Pop World Festival and Worldwide Dance Competition. Samantala, sa iba pang balita, may reunion project ang tambalang Marjo, Marvin Agustin at Jolina Magdangal. Ito ang masayang inanunsyo ng actress TV host sa kanyang social media account kung saan makakasama rin nila ang longtime co-star na si Dominic Ochoa. Si Jolens, excited ang araw na muling makatrabaho ang dalawa sa serye na pinamagatang Mommy Guard. Magunita na noong 1999, nagsama-sama rin ng tatlo sa romantic comedy film na Hey Babe, habang last year lang nang muling magtambal sa big screen ng Marjo sa pelikulang XX Lovers. Para sa MBC TV Network News, Morning Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Biyernes. Sa ngalan pa rin ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito po ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.